Okay, trending ngayon mga Ojero, si Joey De Leon. Kasi meron dong segment nung 23 yata ito yung Sabado. Yung sa episode ng EAT na meron doon nasabi na hindi maganda etong si Joey De Leon. Okay. So ano po yung ganap na yan? Pag-usapan natin ngayon yan. As usual, shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances nang wala po remittance fees dito sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang i-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin nyo na po si Sendwave mga Ojero for all of your remittance needs. So ito yung sabi sa balita kanina. Joey De Leon courts MTRCB action after lubid joke on EAT segment. Yan. Alam niyo ba mga Ojero, si Joey De Leon po, hindi na ho yan bago sa mga kontrobersya. Di ba? Alam naman natin, si Joey De Leon has always been in the middle of controversy. He's always been in the middle of controversy. Lalo-lalo na nung panahon na meron silang matinding away ni Vice Ganda. Naalala niyo yun? Nagkaroon sila ng online sagutan ni Vice Ganda. Nakakatawa yun eh. Yung online sagutan nila. But anyway, so hindi na ho bago kay Joey De Leon yung mga ganitong klaseng kontrobersya. Pero this time it's not like before kung saan dati kasi magsalita ka ng ganyan, walang pake yung mga tao. Ngayon may mga may mga maaarte, yung mga progressives daw, mga progresibo daw sila, di ba? Yung mga nana, yung mga woke. And anyway, ito kasi yung naganap. Ayan, papanoorin lang natin para mas malinaw. Ito yung ikinagalit nila na parte. Kaya mo yun. 30 seconds. Necklace. Sige! Go, 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 go! 39 seconds. Yan. Ako po. Lubid. Nakakalimutan nyo. Sayang. Lubid. Sash, Scarf. Garland, medal, scarf. Ayaw medal, no? Necklace. Actually, mga Kuchero, ang nangyari kasi dyan, ang tanong is, 5 bagay na isinasabit sa leeg. Yan. 5 bagay na isinasabit sa leeg. Ngayon, actually, medyo mahirap talaga yung tanong. Tapos meron ka pang time pressure na ilang segundo dyan. Medyo mahirap talaga siya. So, ako, hindi ko nga naisip yung sash. Hindi ko naisip yung sash. Hindi ko naisip yung medal. Kasi para sa akin, kwintas din yun eh. Parang necklace. sa akin. But anyway, dito silang nag-react. Dito nga sa sinabi ni Joey De Leon. Saan na yun? Ito. Ako po. Lubid. Nakakalimutan nyo. Lubid. Actually, sa akin wala lang siya. Pero sila nag-react. Yung mga pawok ng Twitter. Yan ang sinabi. This is a trigger warning clip. Alam nyo, ito yung ito na yung generation na meron tayo ngayon. A generation of snowflakes. Snowflakes. Ano po yung snowflakes? Snowflakes po yung mga madaling ma-offend, madaling mapikon, madaling magalit. Pero kapag sila yung nang pipikon o nang gagalit, okay lang. Ganon. Di ba? Ako personally, I will not do that joke. Ako yon personally. Kasi, dahil ang unang papasok sa isip ng mga tao, yung pagpapatiwakal. Yun ang unang papasok. So ako, hindi ko siya gagawin. But syempre, ibang tao tayo eh. Pero mga Kuchero, actually, it is, even if that is the case, it is a stretch, no? Bakit yun ang una mong iisipin? Anong tumatatak sa utak mo? Anong tumatakbo sa isip mo at yun ang unang-una mong iisipin, yung gawain na yun. At anyway, napikon sila. Sabi ng MTRCB,
Mas masahol pa rin daw kumain ng icing ng cake kaysa magbiro tungkol sa pagpapakamatay. Ito yung mga napakawalang kwentang comment. Yung mga snowflakes nga. Pagkain daw ng icing or this. Ang dami na ngayong nagbabayad para sa blue checkmark sa Twitter. Unfiltered controversy, Joey De Leon's provocation. Ayan. Diba? Walang preno, bunganga ni Tanda. Ba't di sabihin kay Vice Ganda yan? Kuda ng kuda ang mga kakulto ni Vice Ganda. OA mo, connect agad. Sabi, time to file a complaint. Here's the link from their site. Time to file a complaint daw. Alam nyo mga kotsero, sa akin, reaction lang to ng mga fans ni Vice. Gumaganti lang talaga sila para sa akin. Bakit? Kasi mga kotsero, eto nga, bakit dun agad pumunta yung utak nyo sa ganun? Tapos meron pa nga nag-comment dun sa page ko kanina. Nag-comment siya, sabi niya, so kumpara sa pa-icing ni Vice, mas masahol daw ba yung itong joke ni Joey De Leon? Sa akin, mga kotsero, sabi ko sa kanya, medyo tanga lang yung comment mo. Bakit? Kasi si Vice, tsaka si Ayon, nagsusubuan ng mga daliri nila habang kumakain ng icing. Nagtali ba si Joey De Leon ng lubid sa leg niya? Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba kasi yun. Yung kunin mo yung daliri mo at ipasok mo sa bibig mo at umarte ka na parang meron kang ginagawa na malaswa. Iba yun. Ngayon, nag-react sila, lubid pa rin yan sa leeg. Bakit? Wait lang. Ang tawag nyo dito, lubid din sa leeg yan. Wedding lasso pala ang tawag dyan. Lubid sa leeg. Sa kasal, di ba ginagawa yan? May seremonya sa kasal na ganyan. Lubid yan. Nakakatawa talaga mga kotsero na dumiretso yung kanilang pag-iisip dumiretso doon sa bagay na yon. Ako nga, una ko naisip yung kasal eh. Una ko naisip yung kasal. Ito pa pala. Tapos, isa pa sa mga naisip ko, teka, aso, tinatalian sa leeg. Neck rope sa kabayo. Meron palang ganito, no? Hindi ko alam. Cowbell. Paano mo kinakabit yung cowbell sa baka? Di itatali mo. Nagtataka lang ako, mga kotsero, bakit dumiretso yung utak nila doon sa bagay na yon? Dumiretso doon eh. Sino ba nag-iisip ng ganon? Sinong normal na tao mag-iisip sa ganyan? Walang normal na taong mag-iisip ng ganon. Ang makakaisip lang nun, yung medyo may problema. May pinagdadaanan. And even then, mga kotsero, may sinabi ba si Joey De Leon na gawin nyo yun? So para sa akin lang naman, maliit na bagay. Kung ikukumpara mo yan doon sa pagsubo ng daliri na may icing. Kasi doon nila doon nila ino-oversimplify nila yung mga ganap. Ngayon kasi mga kotsero, pag ino-oversimplify mo yung mga ganap, marami pong mga detalye ang nawawala. Tulad nitong mokong na to na nag-comment. Anong sabi? Sabi niya, mas masahol pa rin daw kumain ng icing. Kung kumain sila ng icing sa tinidor, walang problema. Diba? Kung gumamit sila ng icing gamit ang tinidor, walang problema. Yun nga yun eh. Pagkain lang ng icing na gumagamit ng tinidor o kutsara, pwede pang bastos-bastusin yan eh. Wala yan doon sa ginawa, sa sinabi. Wala yan doon sa kinain. Yan ay nandoon sa paraan ng pagsasalita, nandoon sa pamamaraan ng pagkain. Ginagawang tanga nitong mga fans ni Vice Ganda ang mamamayang Pilipino. As if naman, kakagatin kayo ng mamamayang Pilipino. As if naman, hindi katulad nito. Alala nyo ba to? 2022. Alala nyo yan? That's an overt act. Buti nga, hindi siya na MTRCB during that time. Nakakapagtaka nga, hindi siya na MTRCB during that time.
Bakit hindi siya ng MTRCB nung panahon na to? Bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Ito lang naman yan eh. Nag-sorry agad siya pagkatapos. Ganun lang kasimple yun. Nung nagawa niya yan, yung kalokohan niya na yan, ang sabi, immediately after, nag-commercial lang yata sila, tapos, nag-sorry siya. Halatang shook din si Vice nang ma-realize niya na na-sight ng madlang people ang pagder-dirty finger niya kay Wong on national television. Ano pa ganyan? Ayun, nag-sorry agad siya. Bago lahat, gusto ko munang humingi ng paumanhin dahil kanina nagkaharutan kami ni Vong Navarro at meron akong naibunto na hindi maganda kaya humihingi po ako ng paumanhin. Na MTRCB ka ba during that time? Wala. Bakit? Kasi ginawa mo agad eh. Nag-sorry ka agad. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Actually, mahilig silang gawin yan. Itong si Vice. Ito pa isa. Sa concert naman niya. Which actually, now it makes sense, mga Kochero. Now it makes sense kung bakit naiisip nilang maglandian in public ng ganito kahit nasa harapan ng TV. It makes sense now. Bakit? Kasi para sa kanila, F you all. Dahil nagmamahalang kami. Yun. So kahit maglandian sila ng ganun sa harapan ng TV, sa noontime show, F you. Nagmamahalang kasi kami. Bakit naman ako? Nagmamahalan din naman kami ng misis ko. Hindi niya naman kami nakikitang gumagawa ng kung ano-ano dito sa camera, di ba? Ganun ba yun? Walang ganun. Ito kasi sabi niya eh. Let's not effing care. What you are, what I am, and what we have is just amazingly beautiful. Yun ang drama nila. Yun ang drama nila dyan. Yun ang justification nila dyan sa lahat ng yan. Maglandian tayo sa harapan ng mga bata, magsubuan tayo ng icing. F them all. It's amazingly beautiful. It's amazingly beautiful. Ganon. Yun yung dyan. Yun yung lusot. As if, mga Kochero, the love covers any amount of sin. Maski nga yung pagmamahal ng Diyos, may kabayaran eh. Yan yung now it makes sense to me. Kung bakit wala silang pake. But, alam nyo, they should start caring. Bakit? Ang Pilipinas is not a culture that will immediately change their values just because you feel na ito yung tama o ito yun. Di ba? Di naman tayo ganun eh. We're a very conservative culture. Ba't nyo pinipilit yung gawin ng Amerika dito sa Pilipinas? Yung gawin ng mga liberal dito sa Pilipinas. Alam nyo po, kaya nagka-issue si Pura Luca Vega kasi yung ginagawa niya ay gawain po sa UK. Tingnan si Sam Smith, nagdadamit demonyo. Si Doja Cat, nagdadamit demonyo. Shock yun eh, kasi syempre may shock factor. Ganon din si Pura Luca Vega, nagpapasikat siya using yung shock factor. Ngayon, tingnan mo ngayon, may kaso. Hindi tayo ganyan ka-open. Lang nga, yung divorce law nga pumasa na sa committee level ng Senado. Buti naman. By the way, ako mga Kochero, I'm pro-divorce. In extreme cases. Yun lang yung ko dyan. Yun lang yung qualification ko dyan. Kailangan may extreme case. But anyway. Pero yung, as usual, the Catholic Church, kumukontra sila. Yung kultura po natin sa Pilipinas is nothing like that. We're very conservative. Tayo pong Pilipino, as much as possible, gusto natin, what do you call this? At the expense of being called a prude. Pero gusto natin, maayos, malinis lahat. Parang, kaya nga Maria Clara, kaya nga meron tayong Maria Clara na karakter sa No Limit Anger Kasi yun yung reflection mo of the Filipino culture. Tapos, tuturuan tayo ng mga ganito, tulad ni Vice, tuturuan tayo ng ganito. Tapos sasabihin nila, pag hindi sila tinanggap, sasabihin nila, api sila. Diyos ko naman, hindi pa rin ba kayo tanggap? Pasensya po sa mga viewers natin nasa LGBT community. I don't mean it as a disrespect.
it's not disrespect for me. Kasi mga kutsero, marami na akong kilala na miyembro ng LGBT community na number 1, successful. Number 2, maayos. Maayos sila. Hindi sila baklang kanal, guys. Hindi ganoon. Hindi katulad ni Vice. Baklang kanal to eh. Hindi sila ganyan. Promise. Meron pa nga ako isang kilala. Nakatrabaho ko dati. Sabi niya, alam mo, ako hindi ako naniniwala na dapat ikasalang LGBT. Ganun siya. Pero ano siya, member siya ng community. Pero hindi siya naniniwala na dapat ikasal. Sa ano lang, ceremony lang. Legal ceremony, ganun lang. Legal union, civil union. Hanggang dun lang, pero ikasal daw sa simbahan. Parang, sabi niya sa akin, wag na natin natin bastusin yung kultura ng Pilipinas. Yun ang sinabi niya sa akin, ha? And I am quoting him. I'm quoting, him. Him naman ang quote-unquote pronouns niya. I'm quoting him directly. Sabi niya, hindi naman ako para bastusin pa yung kultura ng Pilipinas. Alam naman daw niya na conservative ang mga Pilipino. Civil lang. Legal recognition, happy na raw siya. Parte yun ng community nila, LGBT yun, ha? So, alam nyo, mga kutsero, para sa akin, etong ginagawa ngayon ng mga fans ni Vice Ganda, ayan, tulad ng ginagawa ni Vice, ng mga fans niya. Feeling ko, gumaganti lang sila. Eto, ayan, RJ Nugget na yan. Gumaganti lang sila sa mga nangyayari dahil sa kalokohan ni Vice. Gumaganti lang yung mga yan. Kasi nga, ganun eh. O, nadamay pa si Pepsi Paloma. Tagal ng patay nung tao. Diyos ko. May Pepsi Paloma pa kayong drama. Diba? Alam nyo, ang daming maayos na LGBT. Napakaraming maayos na LGBT. Pero ang binibuild up ng mainstream media, mga katulad nito ni Vice. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Kaya na si stereotype ang LGBT. Kaya na si stereotype ang LGBT. Kasalanan nyo rin yan, mainstream media eh. Kasalanan nyo rin yan. Sa totoo lang. Ang dami-daming maaayos na LGBT. Ang dami-daming kagalang-galang na LGBT. Ang dami. Siguro mga 90% na makakilala kong LGBT, napakaayos. May doktor, may nurse, may lawyer. Maayos. Pero yung mga inaano nila, yung mga binibuild up nila sa mainstream media, yung mga baking kanal, promise. Dami-daming maayos chat. Tapos, ang binobroadcast nyo, yung may mga issue. Si Vice lang kasi ang main asset nila. So si Paolo, tsaka yung kasama, fudge, I forget. Yun. Sa EA nga, may dalawa, di ba? Maayos naman. Yan si Alan Kay. Ayan, si Alan Kay. Maayos naman. Hindi naman sila bastos on cam. Siguro sa mga kwento, sa backstage siguro. Di ko alam kasi I've never been with him. Pero, syempre kapag ganun, ibang usapan yun. Be as green as you want to be. Wala kaming pake kasi buhay mo naman yan. Pero on cam, hindi mo sila nakikitaan ng mga ganito yung ginagawa ni Vice. In fact, nagagalit pa nga si Pao minsan, di ba? Si Paolo. Nagagalit siya minsan. Kapag may mga kalokohang nagaganap sa EAT. So, hindi ko naiintindihan kung bakit etong mga fans ni Vice Ganda are so rabid, sobrang rabid sa pagtatanggol nila kay Vice Ganda. Hindi ko naiintindihan talaga. Hindi ko naiintindihan. Yung pagtatanggol nila kay Vice Ganda, parang pagtatanggol nila kay Lenny. Ganong levels. Ganong levels. And by the way, marami nagsasabi, hindi, hater ka lang ni Vice. I used to be a fan of Vice Ganda. Nung medyo self-deprecating pa siya, nung medyo humble pa siya at self-deprecating, di ba?
Noon, yun, okay pa siya noon. Pero ngayon hindi na siya okay ngayon. Dati yun, nilalait niya yung sarili niya. Tapos aasarin lang niya yung mga kapwa niya. Ganun din. Pero ngayon hindi eh. Hindi na siya ganun. By the way, kung merong mga snowflakes dito sa sa channel ko, no, I would understand if you're offended, but hindi kasi ako lumaki sa generation nyo eh. Iba yung generation ko eh. O baka baka mas matigas lang talaga yung balat ko. Makunat na siguro ako dahil sa social media. Diyos ko, my goodness. So, ewan ko lang for me, itong hate. I'm pretty sure this is just hate because of what MTRCB did to Vice Ganda. I'm pretty sure that's the problem here. And besides, as if hindi inaksyonan, no, sabi na ng MTRCB, mag-iimbestiga na sila, di ba? Pero gusto lang nilang palabasin na walang ginagawa. Syempre, kasi, makakatulong yun sa idol nila eh. It's so weird. Hindi ko talaga naiintindihan ba't ganun. Ba't gustong-gusto nila eh. So, iba yung ginawa ni Joey De Leon sa ginawa ni Vice. It's not as if kumuha ng lubid si Joey De Leon at itinali sa liig niya at umakto siya na parang ginagawa niya yun. No, it's not. Si Vice tsaka si Ayon, literal yun ang ginawa nila. Literal. Kumuha ng daliri, kinuha sa pinahid sa icing, tapos yun. Alam niyo na, umaktong parang may sinusubo. Oh, yun na lang. So there. So, ganito na lang po muna tayo mga kotsero. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating live stream. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live, guys. Bye everyone. See you next time.